Ililigtas ka ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay kasama mo. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, si Jesus ay papasok sa ating mga kaluluwa at babaguhin ni Jesus yung mga dapat baguhin sa iyong pagkatao. Mga kapatid, nakakalungkot, hindi natin kayang baguhin ating mga sarili. Ilan ng New Year's resolution ang ginawa natin? Hindi na ako iinom, hindi na ako mambababae, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako magnanakaw. At kung ano-ano pa, kapatid, tanging si Jesus ang may kakayanan upang baguhin ka. Tanggapin mo siya, namatay siya sa krus para sa iyo. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa iyo. Ang Panginoong Jesus napako sa krus, nabubo ng dugo ang krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At sabi rito, pagkatapos ng mga palatandaan ni Noe, anong susunod? Yung rapture of the church. So ang rapture po, anytime. Anytime. Subalit, binigyan na tayo ng clue, ng hints ng Panginoon kung kailan siya darating. Ang pagbabalik ng Panginoon ay dalawang bahagi. Una, yung kukunin ng Panginoon, bababa si Jesus sa alapaap, kukunin niya yung mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan at ipinamuhay ang salita ng Diyos at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas niya. Kukunin sila ng Panginoon, sasalubungin sila sa alapaap at sabay-sabay silang papasok sa kaharian ni Jesus. At doon magkakaroon ng piging, mga kapatid. At doon, makakasama na nila si Jesus magpasawalang hanggan. Subalit sa lupa mga kapatid, ay yung mga bagyo, yung mga tag-init, yung mga digmaan, yung mga kagutuman, sabay-sabay ipaparusa ng Diyos sa tao. Sapagkat ang tao, napakatigas ang ulo. Napakatigas ng ulo ng tao. Akala niya ay kaya niyang mabuhay ang walang Diyos sa buhay niya. Hindi po natin kayang mabuhay sa buhay natin kung wala si Kristo sa buhay natin. Mga kapatid, sabi nga dito, mga puyat kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. So, sinabi ng Panginoon, magpuyat kayo. Ibig sabihin, magbantay kayo. Magbantay kayo, lagi kayong manalangin. Magbasa kayo ng salita ng Diyos. Dumalo kayo sa mga Christian churches na kung saan si Jesus ang pinapangaral upang ang inyong pananampalataya ay lumago hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus para kuhanin tayo. Mga kapatid, yung mga bata sa araw na yun, lahat ng inosenteng bata, 5 years old pababa, kukunin ng Panginoon. Sapagkat ang mga bata hindi kakayanin ang parusa ng Diyos sa sanlibutan dahil sa katigasan ng ulo ng sanlibutan. Kukunin ng Diyos ang mga sanggol, maging mga nasa sila pupunan ng kanilang mga nanay. Imagine mo yon kung gaano kagulo ang mundo after ng rapture. Yung mga buntis sa araw na yon, mababaliw. At sasabihin niya, nasaan ang aking mga anak? Bakit nawala? Kasi napupunan niya. Only God can do that. Wala imposible sa Diyos. Kukunin ng Diyos yung mga batang inosente sapagkat hindi nila kakayanin kung maiiwan sila sa tribulation. At ang mga bata ay inosente pa sa mga kasalanan. Subalit, ang mga bata ngayon matitigas na rin ang ulo. Dapat ang mga bata sumusunod sa magulang. Amen, mga bata?
Dapat ang mga bata sumusunod sa magulang. Igalang nila ang kanilang ama at ina. Walang anak na nagtagumpay sa buhay nang masuwayin sa magulang. Magiging mahirap ang buhay ng isang anak kapag siya ay masuwayin sa kanyang mga magulang. Ang sikreto ng pagpapala sa mga anak ay igalang at mahalin ang kanilang mga magulang. Kaya nga nakaka-bless minsan yung sa YouTube, yung meron ka nakikita na yung nanay niya, inaalagaan niya. Doon sa lugar namin, meron isang matanda na nanay na laging inaakay ng kanyang anak sa paglalakad, umaga. Lagi po yun. Lumalakad sila mag-ina tuwing umaga. Nakaka-bless yung ganon. At yung ganong bagay ay may pagpapala sa Diyos. Subalit ang anak na masuwayin sa magulang, kapatid, ang sumpa ng Diyos ay sasayo. Huwag na huwag mangyari. Kung ginagawa mo ito ngayon, magsisi ka, hingi mo ng tawad sa Diyos at mahalin mo na umpisa ang iyong mga magulang. Kaya po ang sabi pa rito,